friendship namin. Walang pinipiling high or low. We're always just available for each other. Po. Yes, yun nga kagaya sinabi ko na talaga napakaswerte ko na nagkaroon ako ng isang kaibigan na yun yung Domingo. And na, bukod sa, I'm a fan kasi talaga. Ngayon, hindi ko akalain na makakasama ko sa maraming project na halos. So, kaya nakakatuwa. And parte na rin siya ng pamilya ko. Yun, so, ang swerte ko talaga. Yun pala. Pag kumari kasi kami, inaanak ko si Malia. Natatawa ba kayo sa isa't isa? Ay, sobra. Like, nung ginagawa niyo itong Becky and Badel, ano yung mga moments, mga nakakatawa moments sa isa't isa? Madami talaga. Bukod sa nakakatawa yung mga eksena, meron pa kaming mga organic na bigla na lang namin maiisip na susubsub ko siya, gano'n. Tapos, okay lang yung hindi pinag-uusapan, tapos matatawa kami after kasi parang galing na galing kami sa sarili namin. Sa'yo din? Ayun, kasi nga, tawag na kami hugi lagi ko yung mga trip ko, yung mga punchline ko, yung mga gusto kong mangyari. Kaya ang maganda yung kinalalabas sa akin. Oo. At si Ate B isa sa mga talagang malaking part ng pelikula dahil dun sa kanyang relasyon. So, are you inviting her to watch? Yeah, again, Ate B, for the second time, alam mo naman, ikaw talaga yung lucky charm namin from The Lucky Ones. Baka naman this time, pag may time ka, watch ka naman ng Becky and Badel. Oo, when I met you in Tokyo. So, Ate B, if you have time, laugh trip tayo sa Becky and Badel. Oo, pero nakakatawa kasi di ba yun yung Grand Slam movie niya, yung relasyon. Yung relasyon na yun niya, Ate B, habang buhay ka lang namin gagayahin. Yun na nga. Flattered naman siya actually kasi sa press con ng When I Met You in Tokyo. Nabanggit Natanong naman yun niya. at natutuwa siya. Oo, na kasi ginagaya. talagang icon eh. Oo. At may mga time ba na nagkakaroon din kayo ng disagreement? Nag-away ba kayo ever? May mga ano ba? Hindi disagreement na serious. Yung Naibiyar na kasi. naibiyar na ako sa kanya. Ang harot-harot kasi niya, natutulog ako. Ah. Natutulog, papahinga ako ng konti. Kasi alam kong may eksena pa ako sa gabi. Tapos siya, wala na siyang eksena. Ang ingay niya, ginising niya ako ng ganito. Sis, ayan na, sis, game na. Di ba magbiro ka na sa lasing, huwag lang sa bagong gising. So, nagulat ako. Tapos sabi ko, ikaw talaga naiingit ka kasi nakatulog ako, ikaw hindi. Yun lang, tapos hindi ko siya kinibig. Bumarap. Nasa umuwi siya. Ginawa mo? Hoy, pero kinabukasan naman, sis, may dala akong ganyan. Ganun lang. Kasi maharap kasi siya eh. Nagnanakaw ako ng tulog. Tapos parang nabaliw. Nakaka-pleasure ba kasi Vilma, Sharon, Marian, ang mga kasabay? Ay, ako hindi ko na iniisip yun. Ang iniisip ko na lang, pare-pareho yung gusto namin na ma-involve kami dito sa fight na tong sinasabi ko na fighting for our industry. Nagtulungan na lahat. So, yun ang iniisip ko. At the end of the day, ang panalo dito mga manunood. Kasi ang dami niyo pong pagpipilian lahat magaganda. Yan, lahat yun magaganda. Ayan, nasa script kasi yun. May dahilan kung bakit makapanood yun. And then, of course, malaking bahagi yung mga pelikula ni Ate B. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, napakadami na nire-reenact nila lagi. And then it's crucial to the story. But aside from that, as I said, I think this is also a love story to Philippine cinema as a whole. Kasi marami kaming mga iconic moments na binigyan namin ng tribute ng homage from Tito Dolphy to the likes of Sharon, Maricel, yung madami, ang dami. And then it opens with yung Working Girls theme song, so ang dami. Ayan, si Bob nga sa kasi Oo nga, no? Totoo. Sa The Lucky Ones kasi parang kami ay mga fans ni Ate B doon. Pero mga nanay kami doon. Ni Sandara at ni Joseph Bitangpol. Dito naman kami ay mag-best friends na elementary, high school, magkakampi na. Pero dahil may hindi masyadong magandang nangyari sa amin, hindi namin nakuha yung mga pangarap namin, hindi kami nakapagtapos, ganyan. At umattend kami ng reunion at doon nasaktan na kami ng gusto. Kaya umandar na yung kwento sa kung papaano namin ma-achieve yung pangarap namin, pero tama ba yung paraan.
So yun, story ng dalawang magkaibigan ngayon na hindi nag-iwanan. At mas importanteng na preserve yung kanilang relationship. Pero madaming mga pagsubok na masaya. Yun yung mga pagsubok na pinagdaanan namin dito, yung mga linya ni Ate B, parang ginagawa na lang namin inspirasyon na nagkakataon na nakahawig doon sa mga pinagdadaanan namin. Yun. Oh, yun na. Yung last question na Makakatapat. feeling na makakatapat nyo rin Yung last, ano ba yun? Siyempre, ano ba? Okay lang bang invite si Ate V sa premiere Pwede ba? natin? Kasi talaga namang... Pwede ba yun? Ang sarap siguro ng pakiramdam ng gano'n, ano, yung talagang napapanood na ginagaya namin siya kasi talagang tagahanga. Pwede ba yun? Well, in real life kasi tagahanga naman talaga ako ni Vilma Santos, ni Nora Honor, Maricel Sharon, yung mga icons natin. Nagkataon lang talaga na sa pelikulang ito, si Ate V, yung mga eksenang katapat ng kwento namin. Sana, Ate V, please. Ate V. Kung may time ka. Actually, nandito po siya. Talaga ba? Ay, di ba lang? Ako, December 21, Ate V, baka may time. Baka naman, manonood din kami ng ng kanilang... When I met When I you met in you in Tokyo. Tokyo. No, yung pag kumaga tawiran, ganun. Diba? Para magkatulungan ng bongga. Thank you, Ate V. Thank you, Ate V. So alam nyo na ha, iniimbitahan po ni Becky and Badet si Ate V na manood ng premiere night sa December 21. Opo. At pinapangako din nila na manonood din sila ng When I Met You in Tokyo, Yes. Tawiran. Opo. Last question para sa segment na to.